Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga post ng David Troops official Barda McDo points. Ay na nga, yung IG story nga nila ay binunga ni Barbie Fortesa at saka ni David Licauco at kanila nga twinit. Grabe, natatawa ako dito. Kasi hindi gawain ng Troops to. Oo. Never nila ginawa to. Kahit sinong distant, hindi nila ginagawa to. Niya binu ni Barbie yung yung IG story niya. Tapos yung post nila, mga Barda, fans lang ang gumagawa nito. So simula nga na nagka-issue si David, para naging B-leading nga yung mga David Troops. At next naman na yung 24 hours interview ni Barbie Fortesa at David Licauco. Let's watch this. Reunited ang Barda Love Team sa isang event. Siyempre, kilig ang fans sa kanilang song number. Pero mas kikiligin daw ang fans ni na Barbie Fortesa at David Licauco. Dahil ipapalabas na ang guesting ng pambansang Ginoo sa GMA at View Philippines collab series na Beauty Empire. Baka this week na po lumabas. Ay na nga, lalabas na raw si Javier, David Licauco sa Beauty Empire. At next week na nga siya ipalalabas sa View. Ang role ni David as Javier sa Beauty Empire. Very soon, mapapanood yun na po ulit ang Barda. Sunod-sunod nga raw ang work at commitment ni Barbie, kaya no time muna for a vacay. Wala. Kasi medyo madami pa ding work. May mga brand shoots pa din. Balik takbo na lang muna, ganyan. Yan na lang muna. Si David. Ayun na nga. So kung si David nakapagbakasyon, si Barbie ay hindi pa. So inaalam pa natin yung actual date ng pag-alis ni Barbie papuntang Chicago. Ang sabi kasi last week ng August, pero parang hindi siya tuloy, guys. Kagagaling lang ng Siargao for some chill time. Pero one of the best feeling ang ma-reunite with Barbie. Happy dahil nakapag-acting na ako. And sabi ko kay Barbie, na-miss ko siya katrabaho, especially sa larangan ng acting dahil the past few months, what we have been doing was shoots, diba? So, not yung acting talaga. So, yeah, I was really happy. Ay na nga daw. At na-miss na ni David katrabaho si Barbie Fortesa. From acting, back to his first love naman si David. Dahil sa Sabado, muli siyang sasabak sa hardcourt. Kahit nga nagbakasyon recently, di pinabayaan ni David ang pagkondisyon sa sarili. I'll be playing basketball sa FIBA Light Quest, which I'm really looking forward to. Something na matagal ko ng pangarap. So now na, like I'm getting to play, especially playing with mga players na professional and international, diba? So, Kabado ka ba? Medyo, syempre, diba? Kasi bukas may taping ako, and then Saturday, yung basketball naman, then later may training na naman ako ng basketball, and I have to study, so tuloy-tuloy Pero kakayanin for the love of the game. So dahil yesterday pa nga yung interview, so ngayon yung taping niya. At sabi nga ni Sir Nathan ay first taping day ni David sa Never Say Die, which is opposite na sinasabi ni Pico na nag-taping na si David noong 18. Son Canlas updated sa showbiz happenings. Ayun na nga. So wala nang masyadong sweet din sa interview ang Barda. At ito nga pinost ni David Licauco sa kanya Instagram story day 1 ng taping para sa Never Say Die. At after taping, diretso na happy birthday Mami Derek. Ayan nga post ni Sir Nathan Perolino. At next ay post ng Celebrity Hub, Barbie, ako parang a la carte ako kasi parang gusto ko siya lang, isa lang. Yes, loyal yan So, parang paninig to kay David. Let's watch this. Barda, we're a McDo order. A la carte or value meal? Value meal. Value meal, bakit? Kasi kompleto kami together. Wow! Ako parang a la carte ako. Kasi parang gusto ko siya lang. Isa lang. Grabe! Loyal kasi tayo lahat. Loyal! Grabe, slight na patama yun kay David. Di ba nga? May silin pa pala siya, di ba? So, hindi loyal. Parang nung dati yung sa yung alarm. At ito yung kakaiba, nag-comment nga si Miss Tony Abeles. Gusto ko yung
isa lang, siya lang. At sabi naman ni Jens Ballesteros, Tony Aviles, sa pool si David. Grabe, di ba? So talagang alam din naman ni Tony Aviles, yung mga lang naman, yung mga followers lang naman ni Pico, hindi naniniwala dun, no? At may pa-blind item nga ang showbiz chikadora, isang aktor umano ang nagyaya sa Chika Babes sa kanyang kondo at nagpakain umano ng kanyang behind. Clue, mabango at maginoo. Grabe, no? So, kalat na nga yung kay Celine Dizon, no? So, sana naman iklaro ni David kung hindi siya to. Mag-deny na siya agad, diba? Kung hindi siya, diba? Kasi talaga nakakasira to ng pangalan. Grabe. At next nga, ay ginawa nga content ni Piqua yung sinabi ni David na tungkol sa Tagaytay. Pero si Piqua kasi, sinabi niya na doon sa content na nag-date nga sa Tagaytay yung Barda kahit na hindi naman totoo. So, let's watch this. Parang recently, I think that was a couple days ago, di ba? Oo. Nabanggit natin yan Tagaytay, di ba? Na masarap magkape sa Tagaytay. Masarap di ba? Masarap humigop ng kape sa Tagaytay. Diba? Nako, mukhang may nangyari nga sa Tagaytay, mga kabarda. Nako, ha? So, na-debunk na nga natin yan kasi nung 17 ay nag-post nga si Kaliwa Kanaan at ang Prime Fit Gym Siargao na nasa Siargao pa si David Licauco. At tinanong mismo namin ang Prime Fit Gym. So, fake news na agad si Piqua doon sa part na yon. So, sinasabi niya nakauwi na si David noon at nag-taping pa daw. Pero hindi naman totoo. Di ba matagal ng speculation at marami na nga nagsasabi na di umano ay may mga taong nakakita sa kanila sa Tagaytay. Di ba? At not true. Ilang beses na kami nagtanong kung may nakakita sa kanila sa Tagaytay, pero wala pa nakakita na magkasama si Barbie at saka si David sa Tagaytay. At sa kahit na alang restaurant actually. So, ang chismis nga ay may kasamang ibang girl si David sa Tagaytay dati. Hindi si Barbie. Actually, dun sa Siargao naman, wala naman na ipakita ro na talagang jowa or magjowa sila ni Alex. Diba? Kaya hindi pumatok, as in hindi kinagat. Diba? So, minamind conditioning nga ni Piqua yung mga followers niya na hindi pumatok yung Siargao issue, although yung mga newspapers nga ay pinublish na ito. Nakakapagtaka, bakit kaya ang mga basher ayaw nilang imbestigahan yung Tagaytay? Tama. Na-debunk ka na nga, bakit pa iimbestigahan? Fake news ka kasi. Nasa Siargao pa nga kasi si David nun, hindi pa man nakauwi. Diba, mamang? Nagpa-extension hair po ba si Barbie? Parang. Kaya hindi mahawakan ni David yung buhok ni Barbie masyado. Parang nakaano siya. Parang dito sa niya to, sa movie niya na ginagawa. Yung project niyang ginagawa, parang kailangan maaba yung buhok niya ron. Not true po. Kasi para lang doon sa McDo event yun. Yung hair extensions niya. At saka yung hair extensions actually, pwede rin siyang sabunutan or something. Hindi siya talaga matatanggal kasi naka-clip yun. Hindi naman siya katulad ng wig. Besides that, nag-wrap na yung pelikulang ginagawa ni Barbie Fortesa. Sinabi nga doon sa McDonald's event na tapos na yung shoot ni Barbie nung pelikula. Kaya nga it's a wrap. Tapos ayan nga yung McFlurry na sinasabi niya. At saka yung barbecue fries. So, yung hair extensions ni Barbie ay walang kinalaman sa pelikula na sinushoot niya. Dahil tapos na. Para lang yun doon sa McDo commercial. Naku no, hindi talaga nagre-research to si Pico. So, hindi nga yung hair extensions ang dahilan kung bakit hindi mahawakan ni David si Barbie. Yun sa Siargao. Kasi yung Siargao, tawag dito, false information. Diba? Tinatanim niya talaga sa utak ng mga followers niya na wala yung Siargao. Kahit na ang dami-daming videos at saka pictures. Hindi, basta may sapilitan na, parang gawin silang, boyfriend and girlfriend on screen. In showbiz pala. In showbiz, not on screen. In showbiz.
Parang gustong palabasin na magjowa na sila in showbiz. Okay? So, yun yung pumapasok sa cryptic post ni Mami Ami. Okay? About dun sa ano, hindi po kay David yon. Okay? Alam nyo na yun. Ayun na nga, so gumawa nga siya ng sariling interpretation ng cryptic post at sinasabi niya nga na gagawing magjowa in showbiz si Barbie Fortesa at saka si Jameson Blake daw. Tinutukoy ko, okay? Kung matatandaan nyo. Dahil may mga naglalayag na nagsasabing magjowa na di umano sila, di ba? At pilit naman tinatanggi ni Barbie, di ba? Ayaw ni Barbie. Oo, ayaw niya yung mga ganyang-ganyang arte-arte, di ba? Ma'am Roxy, hihihi. Kaya get lost. Mga Barson, get lost. Ayaw ni Barbie. Grabe talaga mag-imbento ng chismis tong si Pico. Pati tuloy yung bagong binubuong fandom na Barson, tinitira na agad. Lenyu, ayan, kakakilig nga Nakita nyo, nag-iyak, di ba? May pinagdadaanan kasi. Pangit kasi yung sapilitan na pag-ibig. Umiyak si Barbie? Wala namang ganun Hindi naman mukhang umiyak si Barbie. Mukhang lang siya, ines at seryoso pagdating kay David Licauco, parang ganun. Di ba? Lalo na, di ba? Oo, kay Blackjack pa, di ba? Magaling pa naman kumanta si Blackjack na nga ako ay isang model. Chararat doon. Ayan nga, pinagkakalat pa ni Pico nga na bading nga si Jameson Blake. Siya lang daw sabihin. Siya ka na lang daw sabihin, di ba? Sabi nga, sarap lalo ng kasama siya, di ba? Oo, kasama siya. Binago niya kasi yung yung tagline ng McDonald's na to, di ba? Kasama to. Diba? Kasama tong McDo, ganun. Siya. Sabi ni Barbie, siya ka na nating pag-usapan yan. Diba? Siya ka na lang. Diba? Pag okay na ang lahat, tapos na ang mga proyekto, at balik na sila sa dati, siya ka na nating pag-usapan ng malala. Parang ayun na nga, twist na naman ni Piqua yung explanation dun sa kay Barbie at saka kay David yung may siya, sabi ni Barbie Fortesa na ganun. So, pinipilit pa rin ni Piqua na si Barbie yon at saka na lang daw pag-usapan pag tapos na yung mga proyekto, yung tungkol sa real life barda pa rin yung pinaglalaban ni Piqua. Nako ha. First time ever bang nabanggit ni David yung Tagaytay? Comment down below nga kung first time ever nabanggit ni David. Alam ko, sa pagkakaalam ko, first time niya na nabanggit yan Tagaytay. No? Parang ngayon lang, no? Ayun na nga, dahil nga bago lang si Piqua sa fandom, hindi niya nga alam na matagal na binabanggit ni David yung Tagaytay nun pang Kisen era. Paborito niya talagang puntahan yung Tagaytay. Hanapin ko lang yung video, guys, at try kong i-upload sa mga susunod kong episodes. Ngayon lang ba? Or may mga recent pa siya last year na nabanggit niya yung Tagaytay? Good, kapal pa ng muka, naandun pa. 'Di ba? Pumupunta pa sa mga event, 'di ba? Yung mga basher, yung mga nagpapakalat, ang kakapal ng muka, pumupunta pa sa mga event, 'di ba? Oo. Hindi na nahiya kay David one time papangalanan ko yung mga nagpapakalat. Mag-antay lang kayo. Papangalanan ko yung mga yan. Ayun na nga, so nagbanta pa nga si Piqua, napapangalanan yung mga basher. So, ako nga, di ba, kasama na sigurado ako dyan sa pamangalanan ni Piqua kasi alam niya basher ako kahit totoo naman yung sinasabi ko. Around, oo. Gusto nyo babakbakan ko sa live ko yung mga pangalan nila one time lang? Yung tipong ipapahiya ko sila ng bongga-bongga. Yung tipong tatanggalan ko ng kredibilidad. Di ba ang kapal ng mukha niya papangalanan daw sa live niya yung mga basher tapos tatanggalan daw ng kredibilidad. Siya ba may kredibilidad ang tanong? Wow, pakils na yung mga tao. Di nyo kasi ginaling ang photoshoot nyo, di ba? Di nyo kasi ginalingan yung photoshoot nyo. Ayan, dinatabunan ng Tagaytay. Di ba?
Mag-hire kayo ng photographer, di ba? O wala. O, diba? Hanggang ngayon pinipilit niya pa rin na nag-hire kami ng photographer doon sa Siargao. Matama kami mag-hire doon. Meron man libreng dumarating ng mga pictures. Di sana kami na lang pumunta sa Siargao, diba? Nag-enjoy pa sana kami. At saka sabi ko nga sa inyo, meron akong friend na kilala yung nanay, kilala yung pamilya nila. At sabi nga, tinanong ko siya, ikaw friend, tingin mo sila talaga? Tinanong mo ba sa anong sabi ng nanay, sila ba? Diba? Di raw. Wala naman daw sinasabi yung nanay. Di nga, Pikwa. Yun ngang lola, pati nga yung yung comment nung isang araw na na yung tungkol dun sa kay Celine, ni-like pa. Tapos yung fake news na magjowa yung barda, ni-like din ng lola. Tapos bigla-bigla sasabihin mo ganyan na may kikilala ka na kilala yung nanay. Tapos tinanong, imbento ka. Haba po hair ni Barbie. Kaya nga hindi siya masyado makadikit kasi naka hair extension siya. Bawal siyang hawakan sa ganito kasi baka masira. Baka dediretso pa siyang shooting kasi, 'di ba? May shoot sila. Wala nga, Pikwa. Tapos na yung shoot. At saka hindi naman mahaba yung hair niya dun sa shoot Maiksi din yung hair niya dun Magjowa na yan. Di na kailangan ipakita sa tao. Nag-iingat na sila. I agree. Diba? Ipipilit pa rin yung magjowa yung barda. Kahit ang dami na nangyari at may kandungan at lahat na. Ayun na nga, so patong-patong na lies na nga yung ginagawa ni Pikwa. At saka kung meron naman pala siyang kakilala na may kilala do sa nanay, ba't kanya lang nilalabas, diba? Di sana dati niya pa nilabas na na-interview na nila yung yung nanay na tanong na, diba? Ay nako, Pikwa. Grabe ka pathological liar ka talaga. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more barda updates. See you in my next vlog. Bye!